And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinakalites na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. At panibago na namang pang-iinsulto ng bansang China mga kapatid. Ang kanilang ginawa dahil meron pong namataan na 4 na warship ng People's Liberation Army diyan sa may bandang Palawan mga kababayan. Paano ko po nasabi mga kapatid na isa po itong pang-iinsulto? Dahil parang inoordinaryo na lang ng bansang China ngayon mga kababayan na pumasok dito sa ating teritoryo. And take note guys, warship po ito ng People's Liberation Army. Na kung saan mga kapatid, nakaka-insulto po ito para sa atin. Dahil ito mga kababayan, ay teritoryo ng Pilipinas at papadaan-daanan lang nila tayo ng kanilang warship. 'Di ba? Parang sinasabi ng China dito mga kapatid, kumbaga ang mensahe ng China dito, base lang sa aking pagkakaintindi mga kababayan, para bang sinasabi ng China, wag na kayong pumalag kung dumaan man kami dyan sa gilid ng inyong kalupaan dahil wala din naman kayong palag sa amin. 'Di ba? Parang ganoon mga kababayan ang mensahe nito. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng opinion at reaction. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may 4 na warship ng People's Liberation Army Navy ang namataan malapit sa Onok Island, Balabac Strait, 12 nautical miles mula sa Palawan noong June 19. Dalawa dito ay mga destroyer, isang frigate at isang replenishment vessel. Grabe mga kapatid, nakita nyo? Dalawang destroyer ba yan? Inoordinaryo na lang talaga ng bansang China. Yung ating teritoryo na basta-basta na lang nila pinapasok mga kababayan. 'Di ba? Isang napakalaking insulto po niyan mga kapatid. Yung ibang bansa nagbibigay respeto sa atin bago sila dumaan sa ating karagatan, pero sila mga kababayan, itong bansang China parang wala lang. Parang pinapakita dito ng bansang China mga kapatid na under niya ang bansang Pilipinas. At wag na kayong pumalag kung papasok-pasok man kami diyan sa inyong teritoryo. Tsaka mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Bakit padaan-daan na lang dyan ngayon sa ating karagatan yung kanilang mga yung kanilang mga barkong pandigma? Ano bang ibig sabihin yan mga kapatid? Para kasi sinasabi ng China dito na gagawin namin lahat ng gusto namin gawin dyan sa loob ng inyong teritoryo at wala kayong karapatan magreklamo. Parang ganun mga kababayan ang mensahe dito. Hindi nga yan ginawa ng ibang bansa sa atin mga kapatid. Walang ibang bansang gumagawa yan sa Pilipinas maliban lang dito sa bansang China. Ito guys, hindi pang di-demonize to Hindi po pang di-demonize ito mga kapatid sa bansang China. Kundi sinasabi lang natin dito ang totoo mga kababayan dahil parang wala na talaga silang respeto mga kababayan sa ating mga Pilipino. Hindi na nila tayo nire-respeto. 'Di ba? Tingnan nyo ngayon ang mga isyo mga kapatid. Maging sa kalupaan ng Pilipinas, tingnan nyo ang mga isyo. Ang daming involved na mga Chinese. Sa samot-saring mga isyo dyan. Particular sa mga malalaking krimen. Ang dami nilang involvement dito sa loob ng ating bansa mga kababayan. At isa sila sa pinaka-main issue ngayon dito sa loob ng ating bansa. Ngayon, maging sa ating mga katubigan mga kababayan, sila pa rin. 'Di ba? Ito yung panahon mga kapatid na talagang pinapakita na sa atin ng bansang China na walang-wala ang bansang Pilipinas laban sa kanila. Inaabuso, isang pang-aabuso to mga kababayan. Ito personal ko lamang na assessment to mga kapatid base dito sa ating napapanood sa balita. Biruin mo mga warship nila, padaan-daan na lang ngayon sa gilid ng ating karagatan mga kababayan. Subukan nilang gawin yan sa Japan o di kaya sa bandang Amerika. Subukan nilang gawin yung ganyang mga ito tulad nito. Subukan nilang gawin yan kung hindi sila pinalayas agad. 'Di ba? Wawarningan agad yan ng mga malalaking bansa. O bakit kayo nandito? Anong sadya nyo? Pero dito sa atin mga kababayan, wala.
No, dinidisrespect na nila ang ating ang ating soberanya. Ordinaryo na lang para sa kanila, mga kapatid. Kaya dapat, no, yung mga ganitong mga activities ng China, mga kababayan, dapat mapigilan to at dapat sinisita natin to at hinuhuli. 'Di ba? Hinuhuli yung mga ganitong activities nila, mga kapatid. Ano bang purpose nila? Bakit nagdala sila ng warship diyan? Oh. Tayo kasi wala eh. Masyado tayong hospitable, mga kababayan. Kahit niyuyurakan na tayo, nandyan pa rin. No? Hospitability pa rin yung pinapakita natin. Diba? Na may naputulan na sa atin ng daliri, no? Sa ating mga tropa, pero wala. Take note guys ha. Itong itong pangyayaring ito, mga kapatid, no? Nakunan ito matapos, no, yung pag-atake ng bansang China sa ating sa ating mga Coast Guard dyan sa may Ayungin. Wala silang pakialam, no? After nila tayong atakihin, parang wala lang sa kanila, parang walang nangyari, mga kapatid. Parang ganoon eh. No? Insulto 'yan, mga kababayan, na padaan-daanan lang nila tayo dito ng kanilang mga warship. May mga destroyer pang kasama. Oh. Kaya dapat tayo, no, dito sa ating mga sandatahang lakas, mag-react tayo sa mga ganito. 'Di ba? Hindi dapat natin hinahayaan, no, napadaan-daan sila diyan. Ang lawak ng dagat, bakit kailangan isadsad nyo dito banda sa kalupaan ng Palawan? 'Di ba? Anong ibig sabihin 'yan? Oh. Gusto lang talaga nilang ipakita sa atin, mga kababayan, na makapangyarihan sila at tayo ay walang palag sa kanila. Ganon yun, mga kapatid. Tuloy. Unang namataan ng dalawang barko, 1:49 ng hapon. Pagsapit ng 3:56 ng hapon, dalawa pang barko ng PLA Navy ang nakita. Patungong southwest ang ruta ng 4 na barko. Na-monitor ang pagdaan ng mga warship 2 araw matapos ang nangyaring harassment ng mga Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Harassment pa. Pang-aatake na yun. Tingnan nyo guys, no? Ano walang nangyari? No, after sa incident din yun, yung pang-aatake nila sa atin, mga kapatid, parang walang nangyari, no? After 2 days, pinadaan-daan pa sa atin, no, sa gilid ng ating karagatan, no, sa ating mga isla, yung kanilang warship. 'Di ba? I mean, hindi naman talaga totally issue to, mga kapatid, pero dahil meron tayong kinakaharap na malaking banta dito sa bansang China, no? This is very alarming, mga kababayan, no? At napakalaking insulto nito sa ating mga Pilipino. 'Di ba? Tayo nga hindi nga natin ginagawa 'yan eh. 'Di ba? Ni minsan hindi tayo gumawa ng mga ganyang mga hakbang, mga kababayan. At ano ang purpose nila kung bakit nandyan yung mga warship nila? Bakit dumaan-daan dyan? Ano ba? May pinaplano na naman ba silang panibagong pang-aatake sa atin? Parang ganun to, mga kapatid. Biruin nyo, dati mga fishing boat lang nila yan, no? Yung dumadaan dyan. Siguro yun, maintindihan pa natin ng kaunti yun. Dahil fishing boat lang yun. Pero ngayon, warship na talaga ang dumadaan sa gilid ng ating mga isla. Oh. Nakaka-alarma yan, mga kababayan. Kaya dapat, no, maging alerto din ang ating sandatahang lakas. At dapat, mga kapatid, hinuhuli yan sila. Ang lapad-lapad ng dagat, bakit kailangan yung idaan sa gilid mismo ng mga isla ng Pilipinas? Ano ba ang gusto nyong sabihin? Parang ganun yun. Diba? Meron silang ibig sabihin yan, mga kababayan. Hindi lang yan basta dinaan dyan. Meron talaga silang gustong ipahiwatig sa ating mga Pilipino. Tuloy. Ayon sa AFP, ni-radio challenge nila ang mga barko at sumasagot naman. Innocent passage o dumaan lang sa lugar ang 4 na barko. Ang lawak-lawak ng karagatan, mga kapatid. No? Bakit kailangan dyan kayo dumaan sa gilid malapit sa aming mga isla? Oh. Tapos tingnan nyo ni-radio challenge nila. Ibig sabihin, mga kababayan, tayo pa yung nag-effort para kontakin sila. Sila mismo walang pake, no? Walang pake. Hindi nagpaalam, hindi nagbigay ng abiso na dadaan kami diyan ha. I-display lang namin yung aming mga destroyer na barko ha. Oh. Balita na mismo nagsabi, mga kababayan, no? Tayo pa ang gumawa ng effort, mga kapatid. Sa ibang sa ibang bansa niyan, mga kababayan, no? Yung ibang mga barko ng ibang bansa, mga kapatid,
Magbibigay ng abiso yan na, dadaan kami ha, padaanin nyo lang kami kasi may pupuntahan kasi kami, parang ganun eh. Pero itong mga taga-China, tayo pa talaga ang nag-effort mga kababayan. Ibig sabihin, kung hindi natin sila ni-radio challenge, wala talaga. No? Hindi talaga sila magpapaalam. Di ba? So dito pa lang mga kapatid, pinapakita na ng China sa atin, no, na mga talunan tayo. Masakit mang isipin yan, pero parang ganon. Tayo lagi ang kailangan mag-effort. Tayo lagi ang kailangan mag-adjust. Di ba? Insultong-insulto yan sa atin mga kapatid. Itong mga ginagawa na ito ng bansang China. Kaya hindi mo rin masisisi talaga kung bakit ang mga Pilipino, no, minsan kini-question na rin si President BBM kung ano ba ang dapat natin gawin. Ewan ko ba sa bansang China mga kababayan, no? Ano bang tumatakbo sa isip ng kanilang presidente? No? Gusto talaga nila mga kababayan, no, na asarin tayo. Gusto talaga nilang alam mo yun, gusto nilang sagarin yung pasensya ng mga Pilipino. 'Di ba? Biruin mo yan. I-display mo sa harapan ng mga Pilipino after nyong atakihin yung aming mga Coast Guard. I-display nyo ngayon dito, no, sa gilid ng mga isla ng Pilipinas ang inyong mga warship. At sasabihin nyo, innocent passage. Ang lawak-lawak ng karagatan. Ba't kailangan dyan kayo dumaan? Gusto lang talaga nila tayong asarin mga kapatid. Yun lang po ang mensahe dito. Tuloy. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, inabot sila ng 12 oras bago matapos ang kanilang isinagawang rescue operation sa mga sugatang sundalo at pag-retrieve sa Grabe. rigid hulled inflatable boat na hinila at sinira ng mga Chinese sa Ayungin Shoal noong Lunes. It's also worth emphasizing, no, that the Philippine Coast Guard did the rescue to the injured personnel. It took us more than 12 hours to retrieve yung mga injured personnel natin on board BRP Sierra Madre. Alas 10 na ng umaga nang malaman ng PCG ang insidente. Agad sumaklolo sa Ayungin Shoal Alas 10 na ng umaga mga kababayan nung nalaman daw ng PCG yung insidente. Ibig sabihin mga kapatid, kulang talaga sa komunikasyon. Late na. Very late na yun mga kababayan. Kasi kung merong nakahandang kwan dyan, merong mga nakahanda dyan at sakto yung komunikasyon natin, ready lahat, no? Doon pa lang sa pag-attempt ng mga taga-China na lumapit, pwede ka na agad rumadyo. Kailangan namin ng responde dito, no? May paparating na banta sa amin, responde. Pero hindi eh. Alas 10 na-receive yung kwan, yung balita. So late talaga mga kapatid. At dapat yan ang i-upgrade. Hindi naman sa alam mo yun, dinidiscriminate natin sila or nilalait natin yung kanilang mga sistema dyan. No? Ito po, itong mga sinasabi natin dito, kung mayroon mang Coast Guard na makarinig, no? Ito po ay isang kwan lamang. No? Pag-i-encourage sa inyo na pag-igihin nyo pa. No? Kasi importante ang communication mga kababayan. No? Tingnan nyo, yung nangyari dati sa SAF 44. Diba? Lack of communication din yun. Anong resulta? Diba? Na-slaughter yung SAF 44 natin mga kapatid. Dahil lack of communication. Dito ngayon, ganun din. The same scenario. Lack of communication din. Kaya dapat, yan ang dapat yung unahin. No? I-upgrade nyo yung ating mga ways of communication dyan. Na in case of emergency, no? In case of encounter, laban dito sa mga taga-China, meron agad responde. Hindi yung tapos na ang pangyayari, tsaka nyo pa na-receive yung balita. Kulang talaga mga kapatid. Tuloy. ang BRP Cabra at BRP Bagakay. That was 10 a.m. No? And then we only we were able to retrieve the damaged rig around 12 noon. So it took us 2 hours for us to really... Grabe, no? Sinira talaga, dinurog talaga mga kapatid, no? Whew. Sayang. Gastos na naman. Gagastusan na naman to. Napakalaking insulto talaga, no? Biruin mo, pinuntahan lang kayo tapos
pinagdadarag lang kayo, tinakot lang kayo lahat. Tapos yung mga barko na, yung mga maliliit at yung barko, binutas, dinurog, kinonfiscate pa yung mga cellphones nyo. Wala eh. Next time, no? Sana maging lesson na to sa atin, mga kapatid. Lagi ko itong sinasabi, dapat alerto lagi ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas dahil hindi natin alam kung paano mag-isip itong bansang China. No? Mamaya niyan, lango lang sa fentanyl itong si Xi Jinping kaya napagtripan niya ang ating mga ang ating mga tropa dyan. 'Di ba? May possibility ganon, mga kababayan. No, lango lang sa fentanyl o baka yung mga official ng PLA nila lango nakahigop, no, ng illegal na droga kung kaya't napagtripan nila tayo na atakihin. Oh. Biruin mo, aatake kayo, dala-dala niyo lang mga itak, mga palakol. 'Di ba? Parang nagtitrip-trip lang sila, mga kapatid, ano? Pumunta doon, nagdala ng sandamakmak na kasama, tapos inatake tayo. Dala-dala nila mga itak lang. Oh, mga palakol. Oh, pagkatapos nilang harasin tayo doon, pagkatapos ng pag-atake nila, matapos may maputulan sa atin ng daliri doon, umalis lang na parang walang nangyari. After 2 days, pinadaan-daan pa yung kanilang mga yung kanilang mga warship sa gilid ng ating mga isla. 'Di ba? Grabeng insulto yan, mga kapatid. Dapat yan, aksyonan na talaga ng ating gobyerno yung mga yan. And next time, no, dapat maging prepare na tayo. No? Ito, kuwan lang to. Parang leksyon lang, no? Na dapat maging alerto tayo sa kahit anong oras. Pero pag ito nasundan pa, ibang usapan na 'yon. Dapat talaga hindi na masundan to, mga kababayan. Tuloy. Safe keep itong damage natin na rin. And then for the AFP personnel who were injured, it's only around 10:30 nang nakuha natin yung mga injured natin na AFP personnel. Grabe, no? Pinagbubutas talaga eh. 10:30 nang nakuha natin yung mga injured natin na AFP personnel. Biruin nyo yan, no? Pinagbubutas lang, pagkatapos lang butasin, umalis na parang walang nangyari. Grabe. Kahit sinabihan na ang mga Chinese na magsasagawa lamang sila ng rescue operation sa mga sugatang sundalo, maging sila hinaras din ng mga ito. Oh, ito, I don't know pero para sa akin foul yan. No? Bakit kailangan nyo pang magpaalam? Bakit kailangan nyo pang mag-abiso sa kanila? Sino ba sila? Teritoryo natin yan. No? Bakit kailangan nating magbigay ng abiso sa kanila na, magre-rescue lang kami, ha? Oh. Bakit may ganon? Isang pagsaludo yan, mga kapatid, sa kanila. No? Hindi na natin dapat ginagawa yung mga yan, mga kababayan. Teritoryo natin yan eh. Oh. Teritoryo natin yan. Wala nang dapat mga ganyan-ganyan pang mga radyo-radyo sa kanila. Biruin mo, nagpaalam ka pa doon sa umatake sa'yo. Ang klase. It's because despite of our coordinating efforts to the Chinese Coast Guard to retrieve the injured AFP personnel, we were still subjected to dangerous maneuver and harassment from the Chinese Coast Guard. Alam niyo, mga kapatid, parang tinotolerate natin pagkaganyan na nagpapaalam tayo. Parang tinotolerate natin itong pinagagawa ng bansang China sa atin, mga kababayan. No? Yung magpaalam ka, no? Abisuhan mo sila na magre-rescue lang kami. Kasi yun talaga ang gustong mangyari ng China, mga kababayan. No? Nitong mga nakaraang araw, sabi ng China, dapat magpaalam daw tayo. No? Ngayon, kung susundin natin yan, mag-aabiso tayo sa kanila, di parang tinotolerate natin yung pananakop nila sa ating teritoryo, mga kapatid. Ganon yun. Parang ganon yung mensahe nun, mga kababayan. Hindi dapat yan. No? In my personal opinion, mga kababayan, since na teritoryo natin yan at sila yung mga illegal na pumasok dyan, wala tayong dapat ipagpaalam sa kanila. Di ba? Ganon yun. Ngayon, kung nagpaalam kayo, parang sumasaludo kayo dito sa mga Chinese na ito. Parang kinukonsinti nyo yung mga pinagagawa nila sa atin. At baka masana yan.
Yan, tandaan nyo, masasana yan. Oh, next time yan, nasa headlines yan. Oh, itong mga taga-Pilipinas, bastos, hindi na naman nagpaalam sa amin. Oh. Di ba? Ay. And not just the Chinese Coast Guard, no? We were also harassed by PLA Navy vessels like the Hubei class missile boats. Sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na gawa nila ang task na ibinigay sa kanila sa misyong ito. I think we did our part. We provided Nagawa nyo nga, late naman. Dahil lack of communication. the rescue activity required, the medical aid, the towing of boats which were destroyed. Our role was limited to that. Sisi naman ng China ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro kamakailan sa South China Sea. Pero inyo, tayo pa yung sinisi. Putang ina. Di ba? Amazing! Sila na yung umatake sa atin, tayo pa yung sinisi. Wow naman! Di ba mga kapatid? Napakalaking kalokohan yan. Oh, sila na yung illegal na pumasok sa ating teritoryo at inatake tayo dahil lango sila sa ipinagbabawal na droga, no? Tapos tayo pa ang sinisi sa bandang huli. Ang galing naman talaga. Sisi naman ng China ang Pilipinas sa nangyaring engkwentro kamakailan sa South China Sea, kung saan gumamit ng mga kutsilyo at palakol ang mga Chinese Coast Guard laban sa tropa ng Pilipinas. Duruin mo, armas, tinapatan lang ng kutsilyo at palakol. Sa isang press conference, sinabi ni Chinese Foreign Ministry Itong mukhang to, wag talagang pumunta sa Pilipinas to mga kapatid. Aadubuhin talaga ng mga Pilipino to. Oo, no? Itong mukhang to, mga kababayan, pag pumunta yan dito, pag umapak yan sa kalupaan ng Pilipinas, aadubuhin talaga yan ng mga Pinoy. Diba? Nakakaasar yung mukha nitong lintik na to mga kapatid. Oh. Akala mo kung sino, sobrang yabang, no? Itsura pa lang, sobrang yabang na. Kaya wag talagang umapak-apak to ng Pilipinas, no? Lilitsunin talaga to ng mga Pilipino. spokesperson Lin Jian na pumasok ang mga tropa ng Pilipinas sa Renai Reef o Ayungin Shoal nang walang pahintulot sa China. Yung Renai Reef. Ayungin Shoal yan. Hindi Renai Reef ang tawag dyan. No, teritoryo ng Pilipinas yan, kaya kami ang dapat nagbibigay ng pangalan dyan sa area na yan. Nung Renai Reef ka dyan. Ayon sa Chinese Foreign Ministry official, ginawa lamang ng Chinese Coast Guard ang nararapat at muling hinihimok ang Pilipinas na tigilan na ang umano'y maritime violation at provocation sa South China Sea. Oh. Tayo patuloy yung gumagawa ng illegal na mga activities dyan, mga kababayan. No? Biruin mo, sa loob ng ating teritoryo, tayo pa yung may illegal na gawain dyan. No? Tayo pa yung nagpo-provoke sa kanila ngayon, mga kapatid. Oh, galing kasi ni Digong eh. Kasalanan ni Digong lahat yan. Kaya namihasa yung mga yan, mga kababayan, dahil nung kapanahunan ni Duterte, walang action ng gobyerno eh. No? Ni magpatrol dyan, wala din. Oh. Kaya inakala ng China na na-occupy na nila yung area na yan, nasakop na nila. Eh ngayon, dumating si Marcos, pumalag na tayo, pinapalagan natin. Oh. Para ngayon sa mga taga-China, mga kapatid, tayo na ang illegal dyan sa sarili nating teritoryo. Oh. Pero kung magdi-deep dive ka, kasalanan talaga ni Duterte yan. Dahil kung pinaglaban lang din niya, nanindigan din siya, katulad ng ginagawa ni Marcos ngayon, kung nanindigan din siya nung kapanahunan niya, hindi masasanay itong mga Chinese na yan. Diba? Eh wala eh. Nung dumating siya, nakipagkaibigan pa. Oh. Wala eh. Wala kang ibang sisisihin dito mga kababayan, si Digong. Siya yung nagpalaki ng ulo nitong mga taga-China na ito, mga kapatid. No? Mayroon namang magko-comment diyan, hindi ba pwedeng mag-content ka nang hindi mo sinisisi yung ibang tao? Totoo naman.
Si Digong naman talaga may kasalanan dyan. Pinalaki niya ulo ng mga Chinese. Namihasa yung mga Chinese dyan. Kaya ngayon, nagbago ng pulisiya ang Pilipinas, no? Nanindigan tayo ngayon sa kung ano yung sa atin, pumapalag sila. No? Siyempre, inaakala na talaga ng mga taga-China, sa amin na talaga to, nasakop na namin to. Oh. Kasi nga, akala ng mga taga-China, mga kapatid, yung foreign policy ni Marcos, no, kagaya din sa foreign policy ni Duterte. Iba eh. Nagpakita tayo ng pangil natin eh. No? Nanindigan na tayo eh. Hindi na tayo nagpaalipin sa bansang China. Hindi katulad ng kapanahonan ni Duterte na naging alipin tayo ng China. Oh. Kaya ngayon, sinasabi na ng China tuloy sa atin na tayo yung illegal dyan, no, na pumapasok sa kanilang teritoryo. Pinangalanan pa lang Rin-Ai Reef. No? Ayungin Shoal ang pangalan niyan, mga kababayan, hindi Rin-Ai Reef. No? Sa Pilipinas yung teritoryo na yan, period. 中方依法采取必要措施，维护自身主权，合法合理，专业克制。 This was legal and reasonable, professional and restrained and beyond reproach. No? Legal and reasonable. Ina nyo. Atang ina kayo. Anong legal dyan? Tingnan yung mukha nito mga babayan. No? Ang sarap palakulin eh. Wag talagang pumunta ng Pilipinas nung lintik na to mga kapatid, ano? Lilitsunin talaga ng mga Pilipino to. Anyway guys, nandito na lang itong video na ito, no? Wala na rin naman yan sa dulo niyan eh. Wala mga kapatid. Tuluyan ng lumalaki yung mga ulo ng mga Chinese ngayon. Biruin mo, padaan-daan na lang sa ating gilid ng ating mga isla yung kanilang mga warship. Di ba? Sa Pilipinas lang nila pwedeng gawin yan. Sa ibang bansa, hindi nila pwedeng gawin yan. Oh, subukan nila yan sa ibang bansa gawin. No? Naidaan sa gilid ng mga isla yung kanilang mga warship. Kung hindi kayo nagkagulo dyan. Pero sa Pilipinas, malaya silang gagawin yan, mga kababayan. Tayo pa ang nag-adjust. Oh, tayo pang unang nakipag-communicate sa kanila dahil parang wala talagang interest, mga kababayan. Alay, ganun talaga eh. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video, mga kababayan, para i-share pa na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.